Magandang araw mga kapatid. Meron akong patotoo na ibabahagi sa inyo sa hapon na ito. Sa aking paglilingkod sa Panginoon, alam nyo po, nasusunod ko ang sinabi, ang utos doon po sa Luke 6 verse 38. Ang sabi doon, magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos ng hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Anong ibig sabihin nito mga kapatid? Kapag nakasunod po kayo sa utos na ito ng ating Panginoon na magbigay kayo, kung ikaw ay mananampalataya, yung sinabi na magbigay kayo, ibig sabihin sa Kanya. Magbigay tayo sa Kanya upang magamit yan sa mga lingkod ng Diyos na nagbabahagi ng salita niya sa lahat ng dako ng ating mundo. Ibig sabihin, ginagamit ng mga lingkod ng Diyos ang mga ibinibigay ninyo na yan. Sa church, yan ay ginagamit ng mga missionary upang nagbabahagi ng salita ng Diyos doon sa mga hindi pa nakakakilala o hindi pa naabot ng mga salita niya upang sila ay sumampalataya, maniwala na may Diyos na siyang naglikha sa bawat isa sa atin, naglikha ng langit at lupa at patuloy niyang nais niya na ibahagi ang kanyang salita upang marami ang maligtas sa kanyang muling pagbabalik. Itong sinabi niya na magbigay kayo, ibig sabihin, hindi na niya kailangan ang pera sapagkat siya'y mayaman. Siya ang may-ari ng langit at ng lupa. Lahat ng nakikita natin sa mundong ito, siya ang may-ari kasi siya nga ang Diyos na may likha ng sanlibutan. At yung sinasabi niya na magbigay kayo at kayo'y bibigyan ng Diyos ng siksik, liglig at umaapaw pa, kung makakasunod tayo dyan, makakaalis ka sa kahirapan ng buhay. Ibig sabihin, pagpapalain ka ng sobra-sobra doon sa ibinigay mo. Sinong gumagamit niyan? Siyempre, yung mga anak ng Diyos na nagbabahagi ng kanyang salita upang marami ang magkaroon ng kaligtasan. Amen. Sapagkat ang nais niya sa kanyang mga nilalang ay lahat magkaroon ng kaligtasan sa kanyang muling pagbabalik. Amen. So, yan ang ibig sabihin na magbigay kayo upang ito'y magamit ng mga lingkod ng Diyos sa pagpapahayag ng kanyang salita. Naunawaan ba ninyo ang punto na ibig kong ipaunawa sa inyo mga kapatid? At ito ang mga patutuo ko sa inyo na sa aking pagbibigay. Patutuo ito dahil sa pagsunod ko sa kanyang utos. Patutuo ito mga kaibigan, mga kapatid, mga kapwa mananampalataya na ang pagbibigay sa ating Panginoon ay hindi lamang nakakatulong ka doon sa mga nagbabahagi ng salita ng Diyos, kundi mismong sa sarili mo, pinagpapahala ka ng Panginoon. Kasi ganito mga kapatid, nung ako ay nagbibigay sa Panginoon, sinunod ko yung kanyang salita na ito, nakawala ako sa kahirapan. Noon, nung hindi ko pa alam ang pagbibigay, bagamat mayroong dumarating sa akin na pera buwan-buwan, kinukulang pa at nakakapag-utang pa ako sa mga lending, sa mga patubuan, nakakapag-utang pa ako at ang nangyayari, pagdating ng pera, pambayad lang ito. Pambayad lang yan, may nakukuha akong pera, may dumarating na pera sa akin, pero kinukulang pa. Bagamat ito'y sabihin na nating malaki, kinukulang pa. Kasi pagdating ng pera, ibabayad mo dito, ibabayad doon sa mga bayarin, sa mga utang. At wala na namang natitira sa'yo, hindi ba? So mangungutang ka na naman. Yan ang takbo ng buhay ko nung hindi pa ako nagbibigay sa Panginoon.
bayad utang, bayad utang. So, hindi ako nawawalan ng utang. Subalit nung makita ko itong utos na ito ng Panginoon, na magbigay ka at ikaw ay bibigyan ng Diyos ng hustong takal, siksik, liglig, umaapaw pa ang ibibigay sa iyo. Ibig sabihin, nung ako po ay sumunod sa utos na ito ng Panginoon, alam niyo po, nabayaran ko ang lahat ng aking mga utang, nawalan ako ng utang, at nakakapag-ipon na ako. Ibig sabihin, totoo yung salita ng Diyos. Totoo ang kanyang salita na yung ibinigay mo, sobra pa sa ibinibigay ng Diyos sa iyo. Kaya, makakapag-ipon ka na at hindi ka na ngayon mangungutang. Maalis ka doon sa kahirapan ng buhay. Lalo na ngayon, mga kapatid, ang hirap ng buhay. Subalit, dahil sa pagsunod ko sa Panginoon, kahit mahirap ang buhay na nararanasan sa ngayon, inalis tayo doon sa kahirapan at hindi na natin nararanasan yung hirap ng buhay na nararanasan ng mga walang pananampalataya. At ako na ngayon ay binigyan ng Diyos ng pinagkakakitaan, tindahan, maliit man yan, dahil ako ay nagbibigay sa Panginoon, pinagpapala niya ito. Wala akong alak, wala akong sigarilyo. Dahil ang alak at sigarilyo ay ayaw ng Diyos yan, kasalanan yan. Sapagkat alam ko na ang totoo, at kung alam mo ang totoo at ito'y ginagawa mo pa, nagkakasala ka pa. At dahil ako ay sumusunod sa ating Panginoon, dahil ako ay naglilingkod sa Kanya, nais ko na magkaroon ng kaligtasan, natural susunod ako. Ang alam ko na masama, hindi ko na ginagawa. Ang pagtitinda ng alak at sigarilyo ay masama sa harapan ng Diyos, kaya yan ay hindi ko na ginagawa. May tindahan ako, pero hindi pinababayaan ng Panginoon ang aking tindahan. Kahit yan ay maliit, walang alak, walang sigarilyo, subalit lumalago ang tindahan ko. At nakikita ko yung mga kasabayan ko dito, may mga alak sila, may mga sigarilyo, hindi nawawala ng utang. Ang kanilang mga puhunan ay utang. At sa mga dumarating na panahon, sila ay nababankrupt. Kaya ang tindahan dito, nung dumating ako, ay 10. At unti-unting nawawala. Ngayon, 2 na lang. Kami na lang 2, magkaharapan pa kami. Pero, sinasabi ko sa inyo mga kapatid, wala man akong sigarilyo at alak. Mabenta ang aking paninda sapagkat ito ay kaloob ng ating Panginoon. Ginagamit ko sa paglilingkod ko sa Panginoon. Tatalaga ako ng tithes sa ating Panginoon upang ito ay magamit ng mga lingkod ng Diyos para magbahagi ng kanyang salita. Hindi man ako makapagbahagi. Kung ikaw ay nagbibigay, ibig sabihin, kabahagi ka na sa pag-i-evangelize ng salita ng Diyos. Kasama ka sa pagpapala. Kaya yan ang mga patutuo ko sa inyo mga kapatid. Na kung hindi mo pa nararanasan ang pagbibigay sa Panginoon ng tapat, yung 10% ng kinikita mo na ibinibigay sa iyo ng Panginoon, kailangan tapat ka sa 10% na ibinibigay sa Panginoon dahil yan ang utos ng Diyos. 90% lang ang sa atin at ang 10% ay para sa Panginoon. Kung nasusunod mo yan kapatid, asahan mo na bukas ang kalangitan. Aalisin sa iyo ang kahirapan ng buhay at patuloy kang bibigyan, siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Dahil yan ang kanyang sinabi, ang mga promises ng Diyos, ang mga pangako niya ay totoo. Kung susunod ka, magaganap sa iyo yung kanyang mga pangako na aalisin ka sa kahirapan at patuloy na pagpapalain ka. Anuman ang mga hanap buhay mo, anuman ang hinihiling mo sa Panginoon, ibibigay yan sa iyo ng Panginoon. Bakit ko nasasabi yan,
mga kapatid, sapagkat ito ay nararanasan ko. Ito ay ipinaparanas sa akin ng Panginoon, sapagkat ang utos niya ay sinusunod ko, ginagawa ko, at totoo yung kanyang sinabi na bubuksan niya ang durungawan ng langit at ibubuhos sa atin ang masaganang pagpapala. Kaya ngayon mga kapatid, hindi na ako nangungutang, wala akong utang, sagana sa lahat ng pangangailangan, maging ang tindahan pinagpapala. Kaya naman tuwing linggo sarado ang tindahan ko at inuuna ko ang ating Panginoong Hesus. At ano ang nangyayari pagdating ng Lunes? Nandyan yung mga mamimili, nandyan yung mga customer ko. So hindi nawawalan ng income at hindi nababankrupt ang tindahan kapag ka ikaw ay naglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Totoong paglilingkod sa ating Diyos na buhay, walang iba kundi Panginoong Hesus. Amen? Kung nakapag-encourage ako sa iyo kapatid, sa oras na ito, marahil na nalaman mo ang katotohanan sa salita ng Diyos, na ang salita ng Diyos ay totoo, napapanaligan, makapangyarihan, at banal. Kaya, kung nakapag-encourage ako sa iyo, kapatid, nawa na sumunod ka sa utos ng Diyos. Kung hindi ka pa nakakapagbasa ng salita ng Diyos, wala kang Biblia, kailangan mo ito, kapatid. Ito ang batayan sa pagsunod natin sa Panginoon upang malaman mo na ikaw ay nakakasunod upang sa kanyang muling pagbabalik, ikaw ay makasama. At ito ang training ground, mga kapatid. Kailangan natututo na tayo. Dito pa lang tayo sa lupa, natututo na tayo sa mga pinag-uutos ng Diyos. Dahil kung ikaw ay nais maisama sa kanyang kaharian sa langit, ngayon pa lang mag-training ka na, mag-ayos ka na yung sarili upang maging capable tayo na sumama sa kanyang kaharian sa langit. Amen? Praise God. Kaya ito ang tandaan mo kapatid. Sa Luke 6:38, basahin mo na ang sabi doon, magbigay ka at ikaw ay bibigyan ng Diyos ng siksik, liglig at umaapaw pa na mga pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon. Amen? At kung hindi ka pa naka-follow sa aking profile, mag-follow ka na at malalaman mo ang katotohanan sa Biblia at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo.